Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Mr. Chair. Are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Bida pestingyawa. Wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Napakawalang iya ng tao na yan. Yan ang nasabi ng ating Senator Rodante Marcoleta tungkol ito doon sa isang bayot, isang horsi-horsi, isang kabayo na nag-joke tungkol kay PRRD. Kung malala ninyo, nung mga nakaraang araw, itong pangalan niya ay si Vice Pangit. Ay, ganda. Vice Ganda. Yun ang pangalan niya eh. Wala tayong magawa ron. Vice Ganda na pinagtawanan at sinabihan pa na tignan ninyo ang muka ni Rodante Marcoleta kung hindi kayo matatawa. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. At syempre pa may kasama pa rito yung mga online gambling. Dito na kayo magtatapos. Katapusan nyo na. Kaya humanda na kayo kasi pinarating ninyo si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Samantalang noon, inaapi lang ito doon sa Kongreso. Kamusta kayo ngayon? Binabalaan kayo. Kaya mag-iingat kayo. Mamaya, mapapanood natin ang video na. At isa pa pala, isingit ko lang ito. Itong si General Torre. Nagsalita ito. Oh, tignan niyo yung sinabi. Ayun oh. Ito pala, ito. Nakikita niyo ito, yung sinabi niya? Wala daw pangit na hindi adik. Kamusta ka? Umamin. Paano mo ipapaliwanag ito, General Torre? Oh, pero bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na sa ibang ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Kamusta na ang Pilipinas ngayon? Kamusta na yung mundong pinagtatrabuhan ninyo? Sana po mag-enjoy kayo dyan at lalong mag-enjoy kayo dapat dito sa Boss Rec Reaction TV. Eto na naman ang inyong lingkod na maghatid sa inyo ng mga kung ano-anong mga pag-uusapan dito sa bundong ibabaw, lalo na dito sa Pilipinas na nangyayari at nagaganap ngayon dito sa mundo ng politika. Ang pag-usapan natin ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, ay tatlo. Unang-una, yung pag-respect ni Senator Rodante Marcoleta kay Vice Ganda. Ngayon, papangit ka. Tapos, yung pangalawa naman, yung sa mga online. Itong mga online na ito kasi hindi lang mga matatanda ang na-addict dito, pati mga bata na-addict dito sa online na ito. Basta may cellphone, may Gcash ka, Paymaya, etc. Kasali kayo rito. At syempre, yung pagsabi, yung pag-amin ni General Torre na wala raw pugi, wala raw maganda, na-addict. Kamusta ka? Yan ang sinasabi natin dito, kaya panoorin natin muna ang video ang tungkol doon sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ready na kayo mga kapatid, mga kababayan? Nagulat kayo, ano? Sige, pasok na natin ang video para hindi na kayo magulat. Ito na! Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Next will deliver his opening statement, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. No, total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung waiting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo,
Sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR, that's franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subir. O a funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban niya. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito. Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre siguro? Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the
list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron So- pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Ako po ay membro ng Iglesia ni Cristo. Pag ako ang nagsugal, tiyak, matitiwalag ako. Yan ang napakagandang intro na sinabi ng ating Senator Rodante Marcoleta. Totoo naman yung mga sinabi niya. Kaya, yung sugal na yan, kagaya ng sinasabi natin dito, kung lahat ng tao, Iglesia ni Cristo, hindi yan mamamayagpag yung sugal na yan. Totoo yan. Bakit? Siyempre, ititiwalag sila ng Iglesia ni Cristo. Nabubulol ako. Pwera na lang kung talagang itatago mo, pero hindi yan magluluwa. Ihahayag ka rin ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi yan ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin dito, yung mga online na sugal. Kaya kayong mga online na sugal, lalo na ito, Central Bank of the Philippines. Ano ba ito? BSP ba ito? Bangko Sentral ng Pilipinas. May kinalaman sila dito sapagkat kontrolado nila. May lisensya sa kanila. Yung mga tinatawag nating mga money transfer. Ano ba yung mga money transfer, boss? Kagaya ng GCash, PMaya, etc., etc., etc. Marami yan. Kaya kapag ang isang tao mayroong cellphone, natural, sa panahon ngayon, lahat halos ng mga tao ngayon may GCash na. Di ba? Meron niya eh. Kung saan ka, pupunta ka sa mga grocery. O, pag wala kang cash,
pwedeng GCash. Mga resto, GCash din, Paymaya, etc. Lahat na halos, kunti na lang nga eh. Yung iba kahit sa jeep, tumatanggap na rin ng GCash. May mga ilan-ilan pa lang, pero hindi pa ganun karami. Baka dumating ang panahon na kahit sasakay ka na lang ng mga pedicab or sasakay ka ng mga tricycle, etc., yung pinakamababa na transportasyon, yung uri ng transportasyon, baka GCash na rin. Diba? Pero maganda yan kung dyan gagamitin. Kapag ka ginamit na kasi ito sa pagsusugal, yan ang hindi maganda. Kaya yan ang tatalakayin natin dito sa umagang ito. Binalaan ni Senator Rodante Marcoleta yung mga taga BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, na ikansila yung mga lisensya ng mga e-wallets na yan. Yan naman talaga ang dapat. Kasi yung e-wallets na yan, maganda yan kapag ka ginamit sa maganda. Pero pag hinaluan mo na yan na kagaya ng sugal, online sugal, dyan na masisira yung e-wallet na yan. Diba? Sa panahon ngayon, usong-uso na yan. Talpakan nung araw, malakas yan. Pero kasi, mas maganda rito, nag-evolve, nag-upgrade na kasi ang tao ngayon. Nag-upgrade na kasi yung ating tinatawag nilang technology. Kaya pumasok itong mga e-wallets na ito. Kahit wala kang cash, nandun lang sa iyong e-wallet, may pera ka na. Kasi nga, nagagamit mo anywhere in the Philippines. Ngayon, ang sinasabi natin dito, dapat itigil talaga yan. Dapat tanggalin yung mga link kung saan nakakapag-connecta yung mga online sugal na yan. Kasi nga, salot talaga ito sa lipunan. Totoo yan, sinabi yan nila, salot. Kagaya sa sinabi ni Mig Subiri. May sinabi siya ran, galit na galit. Panoorin natin ang video, mamaya, konti lang yan. Eto, panoorin natin saglit si Mig Subiri para maniwala kayo. Senator Migs, pasok. Pardon me for sounding very emotional because people in my district all the way in Bukidnon are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. Oh, how dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Forbida, pistingyawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right. So, di ba? Galit na ang mama. Kasi nga, sa kanilang lugar, talagang laganap ang ganyang online sugal. Ito kasi yung inaasahan, ito kasi ang problema natin dito sa ugat ito ng kahirapan sa totoo lang. Mabibilang mo yung panalo dyan, pero yung talo mo, hindi. Hindi mo yan mabibilang. Puro panalo lang, puro kabig ka lang. Pero, pag ito, napatigil ni Senator Rodante Marcoleta at syempre naman hindi niya kayang mag-isa. Dapat kayo mga senador, tumulong din kayo rito kung talagang wala kayong kinalaman dyan. Dito ngayon mabubunyag. Dito makikita yung talagang totoo ba kayo sa mga sinasabi ninyo. Baka mamaya kasi, kumpadre ninyo, kakilala ninyo, kaibigan ninyo, yung mga may-ari ng mga sugal na yan. Si Senator Marcoleta, walang kaibigan, walang kakilala, walang kumpare. Yan ang totoo. Sapagkat inilagay sa dyan ng ating Panginoong Diyos para magbantay. Lumalaganap na kasi ang kahirapan at kaguluhan dito sa mundong ito. Kaya kahit papano, ma-eliminate man lang sa pamamagitan ng ating Senator Rodante Marcoleta. Sa kabilang banda, punta tayo doon sa sinasabi nating, nakalimutan ko si Vice Ganda. Akala mo nakalimutan kita, Vice? Eto yung sa'yo. Walang kwentang tao yan. Vice, makinig ka. Ob ka. Dinadaan mo sa patawa-tawa. Porque nakita mong napatawa mo si Senator Grace, hindi lahat ng tao matatawa sa'yo. Of course, trabaho mo yan. Pero dapat, yung pagpapatawa mo, wala kang masasagasaan. Paano pag nasagasaan ka? Kagaya nito, Vice Ganda, ob ka. Vice Ganda, mukhang kakabayo. Paano yan? Joke lang yan, pero masakit, di ba? At ito pa nga, nadadamay pa ang nanay mo na wala namang kinalaman sa'yo. Kaya masasabi natin dito, kulang ka sa aruga. Or kung hindi ka man kulang sa aruga, nasobrahan ka sa pag-aruga ng iyong mga jowa. Pangatlong issue, eto na yun. Ano na nga yung pangatlong issue ko? Nakalimutan ko na tuloy. Kung ano yun? Nakalimutan ko na. I-recall ninyo ako kung ano sabihin ko rito. Pero sa totoo lang, lahat ng mga yan, itong mga sinasabi natin dito, may kinalaman yan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Bakit? Napakasarap bumangon nang wala kang problema. Napakasarap mamuhay nang wala kang kalaban. Lahat kaibigan mo, lahat kakilala mo, lahat wala kayong problema. Di ba? Yun ang totoong matiwasay at maayos na pamumuhay, lalo na sa panahong ito. With that, pasensya na po. Kung ganito lang ang ating may papakita ngayon, pasensya na po kayo at maraming salamat sa suporta ninyo. Ganun pa man,
kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lang, pwera lang sa mga taong ob.